pag-translate mo ng from the beat to ano, sabay mo ginagawa. Gano'n kahirap? Dumating sa point na parang imposible na para sa akin talaga yung pag-switch ko kasi sinugal ko na paano ko gagawin. Kasi nung shooting, galing din ako Batang Quiapo. Doon ko, masyadong religious ako ngayon, pero nanaligan talaga ako na tulungan mo ko, na nag-pray talaga ako kasi yung character ko din, madali naman kasi sa galaw lang kaya sa salita. Pero yung pagod din po, kasi after ng shooting, diretso ako ng Antipolo, ng BQ. Kasi paisip na lang ako na baka sa hospital na ako dumiretso kasi ang pagod talaga. Ligo na lang ako sa bahay tapos taping na. Saan yung shoot nyo? Nueva Ecija. So, kamusta? Parang naman na-curious ka masyado dun sa naiyak ka dahil sobrang dami ng Dora. I mean, di ba? Oo, naging highlight rin. Pero, I mean, di ba? Isa talaga yung nagpagising sa akin na bigla ko nawala sa character. Siyempre, kahit sino naman, oo, parang gano'n. Ano reaction mo nung... Hindi mo na-expect yun, di ba? Hindi mo napigong kay Kuya Mon. Napigong ako sa sarili ko na nakapot ako yung trabaho ng ganito. Nawala yung character ko talaga at that moment. Pero kung naramdaman ko, narinig ko, si Kuya Mon nagda-dialogue sa akin, narinig ko may umiiyak sa paligid, binalik ko lang din. Tapos yung nilabas ko lang din yung pressure nga doon nga sa iyak ko na hindi naman ako pinapayak ng director. Actually, second day, third day ko pa lang nun. Pero nakatulong po sa akin yun para na ma-establish na ikaw nga si Father Ruel pag nandito ka. I mean, bago nagsimula, hindi mo in-expect na ganun kadami. Anong reaction after ng eksena? Nag-sorry ba sa'yo si Mon? May ganun? Bago kasi mangyari din yung pelikula, expect ko na magiging madugo. Pero hindi ko expect na magiging madadown yung sarili ko. Hindi ko expect na abot sa mas nadurog yung puso ko at that moment pag nag-shooting. Si Kuya Mon naman, sa totoo lang, nag-thank you po ako Kuya Mon. Nag-thank you kami sa Isitesa kasi yung nga, Montonfiado na yun. Ako, gusto ko, sabi ko lagi pag nakakasama ko siya sa event, Kuya Mon, sana magka-work tayo kahit ano lang, saglit lang. Pero ngayon, kami pa yung talagang main. Asap sa feeling, kaya sabi ko, Kuya Mon, gawin natin. Ganun pala siya. Kasi expect ko, si Kuya Mon, tahimik lang, di siya yung parang nakikipag-usap. Pero baliktaran. Sobrang collaborative. Sa para-skip, nag-sync kami, nagkakwento kami sa tent na, maganda nga to, gawin kaya natin to. Pwede mong gawin to, okay lang ba sa'yo? Sabi ko, oo. Sobrang collaborative namin, kaya binuhos namin. Doon sa eksena na yun, doon nag-start. Maging role dito. Unexpected po na gaganap ako ulit sa pagiging bida. Sabi ko nga po, ang tagal kong hindi naging bida sa isang project. Kaya nakakuha ko to, ibibigay ko yung lahat. Kasi baka di naman ulit baka yun na lang ulit Pero nagkatiwalaan ako. Kaya thankful ako sa Great Sir Media Production kay Direk Cesar Soriano. So paano mo pinaghandaan itong napakabigat na role na to? Pinaghandaan ko siya una sa physical and then sa boses ko. Yung naging problema namin ni Direk Romel kasi yung boses ni David buo parang kontrabida si Father Romel siya self-spoken siya. Asma ko ayun ang naging problema ko pala. Hindi ko na mabalik yung asma ko paano magsalita. Kaya yung pag nag-usap kami ni Romel, interview pala yan. tapos mag-excite na kami, sabi sa akin, Koy, paano kami pag-usap? Yan lang. Ito, ang taas, di ba? Mataas. Yan lang. Pero pag excite na, biglang lumalaki, biglang buo. Dahil kay, sabi ko yun talaga struggle ko. Hanggang matapos yung film, kaya sabi ko, Direk, tulungan mo talaga. Yun. Makoy, aside sa sa Dora na experience, aside dun sa yung mga tortured scene, kamusta? Yung totoong sampal daw, kumbaga. Kamusta? Ako, sa totoo lang po, as an actor, excited ako sa mga nasasaktan ako. Gusto ko i-stop. Gusto ko nasaktan ako, hindi dahil gusto ko masaktan ang katawan ko, dahil gusto ko maramdaman kung ano yung ginagampanan ko. Every stunt na hanggat maaari, ako gagawa, sige, kasi gusto mo naman ang gagawin to. Ito, kasabihan ko sa sarili ko na
yung mga pasa, mga sugat, gagaling naman yan. Pero pag nakuha na yan sa isang pelikula, basta na yan. Bakit mo pa hindi ibibigay lahat? Yun lang yan para sa akin. Pero totoong nasaktan ka. Nasugatan, di ba? Ganun. Totoo lang, may mga pasa, may mga pictures ako na pasa. Ayoko lang magpakaawa sa social media, pero masakit talaga. Isa pa yung ihi. Ano yung kwento yung about ihi? Ihi mo na lang kaysa ihi ng ibang tao. Kasi eksena doon, iniiyan ako ng mga busayaf. Actually, nakunan yun. Ay, hindi pa yun nakukunan. Ang nakunan yung tapos na. Ay ko, hindi ko maramdaman, hindi ko ma-feel po direct na ano pa yung pakaramdam na naiiyak. Sabi ko, direct, what if kaya gamitin ko yung sarili kong ihi? Sabi ko, nag-try lang ako, pumayag si Direk. Sabi ko, pumayag na ako. Suggestion mo yan. Inaano ko sa headset. Tapos pumayag si Direk naman yan, nakakatawa ko. Tapos gumilid ako, nagmawa ako sa bote. Tapos nakakatawa din. Ang mingi lang pasensya sa mga other cast kasi hindi pala alam nila Kuya Alex. Tapos nung nilalagay na sa akin ganyan, sabi ni Kuya Alex, ang galing no, parang ang galing na timpla ng art dip no. Amoy na, pati amoy na. Ay, hindi nila alam. Hindi nila alam. Tapos ako naka-in character na, di ko naman, sorry Kuya Alex, di yata nasabi. Anong pa kasi nasabi? Si Alex yung umihisay sa scene. Hindi po, yung mga abusaya. Kumbaga, ano lang, tauhan po ng mga... Pero amoy talaga, kasi ano yun. Kasi, actually may t-shirt yan, pinapirmahan pa sa akin ng mga ng wardrobe. Gusto ko pa talaga maramdaman. Kasi, di naman din talaga karaniwan na gagawa sa isang torture. Baga, yun din pala gusto namin makuha ni Kuya Mon. Gusto pa hindi pa nakikita sa ibang pelikula. Yun yung gusto namin. Siyempre, parehas kaming baliw o naman, aktor. Na doon nag-come up yung sa akin. Pinakamasakit na eksena, yung torture na ginawa sa'yo na talagang nasaktan ka. May sampal din. Dalawa yun eh, si Kuya Mon tsaka si Kuya GC. Si Kuya Mon yung ganito, yung sampal. Tapos si Kuya Mon, huwag kang mag-hesitate. Okay lang sa akin, go natin. Tapos yung sa ipin, gagawin yung ipin. Sabi sa akin, alaya mo ng katawan. Pero gagawin yun talaga yun. Sige, Kuya Mon, game, susuka nga ako. Si Kuya JC naman, meron kami eksena na nakaganon ako sa, parang Jesus Christ, ganyan, nakaganon sa kahoy. Tinutulak niya ako kasi nakatali. As in, lahat to nakatali. Then, hubaran niya ako, sugatan niya ako ganyan. Doon, yung masakit sa akin doon, ang dami kasing shot. Nakadapal ako the whole time sa sahig kasi hindi ako pwedeng gumalaw. Maiiba yung posisyon ng continuity. After nun, halos nagdudugo na yung kamay ko. Sobrang ipit ng tali. Kasi kahit nadayain, umihipit. Nabaran ako doon. Yun yung mahirap din. Nagpapayat ako. Puyat lang ako, nagpapayat pa ako. Ang hirap. Pero, so nag-workout ka rin? Hindi nga po nag-workout. Nagpatuyo ako talaga sa pinakamakakaya ko. Sabi ko nga kanina, baka hospital na ako didiretso na ito kasi hindi pa ako makain. Pero awa ng Diyos talaga. Nagkapano ko naman na maayos. Nakita naman sa film na. Kasi ilang buwan kang mabdak, hindi ka pwede maging chubby nun eh. Kailangan tuyo ka nun, alangan naman chubby-chubby ka dun, o kaya may laman. Yun lang, yun din yung mahirap. Mga yun tatlong bagay. Kay Kuya Mon, kay JC, tsaka yung pag-aaral. Ano mas madali sa'yo? Maging masama na David o maging mabuti na Father Ruel? Na tinotorture. Oo nga, no? Saan ka mas nadadalian? Mas nadalian ako ngayon sa pagiging masama. Kasi almost 2 years akong naging-kontrabida until now. Kaya mahirap sa akin magpakabait naman. Kasi sa isang pagseryoso ng camera, ang timatatak na talaga daw sa akin na masama. Pag inignan pala ako, mukha na masama. Umabot nga sa point na pati yung kilay ko, tumutusok siya kasi ginagano ko talaga siya eh, para hindi siya mukhang kontrabida. Lahat yung ginawa ko para mukhang mabait. And then at the same time, yung mga boses. Mahirap po maging magpakabait. Pabait naman natin totoo sa totoong buhay. Sa totoong buhay, sa kanino ka mas nakaka-relate? Siguro naman dun sa mabuti, no? Sa mabait na... Oo naman, grabe naman yan. Siyempre, sa mabuti. Sabi ko nga din na lagi ko na-realize nung bata ako. Sobrang sobrang religious ko sa
nag-aaral ako sa Tondo, linggo-linggo ako, nakikita ko yung pare. Dati, nangarap din ako maging pare. Yun lang din, binalik ko lang din yung time na yun na, yung faith na yun. Pinatibay ko lang, the same time ginamit ko sa gusto kong ginagawa, which is yung acting. Yun lang, ang sarap lang sa feeling ng ganun. Last na lang, kamusta ka naman being a father, di ba? Ano ko, yan na, ang galing. Di ba? Magaling na project tapos. Because of your busy schedule, kumbaga, di ba? Same pa din naman po. Basta sa inyo naman po, lagi ko naman din sinasabi sa inyo na mas okay ako ngayon kasi mas nasa sarili ko kung ano man meron ako ngayon. So invite na lang, invite last week. Last, Sige, ako talaga, alam naman ng anak ko. Invite na lang dito. Hello po, Minday Name po. Sana mapanood nyo itong March 5 po sa mga cinema. Katid po ito ng director na si Direk Cesar Soriano, Director Ruiz, and hatid to ng Great Star Production and tulong din ng Viva. Thank you. last na lang may tanong na si Alan. Last lang kay Alan. Fairness, Sige mga ba? kang pare. Ako, kamusta kayo ni Eddie? Naku, yun. Sa amin na lang po yun. Next time na lang. Okay. So, pero salamat. Okay, thank you. Good luck.